Thank you, Brother Ray, sa pag ah, sabi sa akin na ako po ay magbe-preach. So, isang malaking karangalan po na ako po ay magbabagi ng salita ng Diyos. It is a privilege, ika nga eh. Matagal ko ng pangarap na inaasam na sana ako din makapagbigay ng mensahe tuwing linggo. Pero ito na po. December 28, 2025, isa pong history na makapagbigay sa akin na makapagbahagi. First time in my life. Dahil po sa pag-push sa akin ng mga pastor at ni Pastor Ryan na ako'y magsalita. So ito na po ang tamang panahon. Handa na po ba kayo? Amen. So manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, hindi po karapat-dapat na magbigay ng iyong mensahe. Lord, kaluguran niyo po ako, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng wisdom. Bigyan niyo po ako ng talino, Panginoon, na bawat bigkas ng aking bigbig, Panginoon, ay nagmumula sa inyo. Kasabay pa rin ang iyong banal na Espiritu. Tanggapin niyo po, Lord, Panginoon, ang mensahe nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Pwede niyo po bang kalabitin ng ating mga kapatid? Ngitian po natin sila. Hallelujah. Palakas ba? Amen. So kabilis po ng panahon at ilang araw na lang po ay kumbaga New Year na. Panibagong taon na naman ang ating kinakaharap. So mahirap man ang mangyari sa taong ito. So maraming mga kwento ang mga naganap sa ating buhay ng mga taon. So marami pa rin tayong dapat na ipagpasalamat sa atin pong Panginoong Diyos. Pero dapat lang naman natin tanggapin at isaisip ang buhay ng tao ay panandalian lamang. At tayo po ay pinapahiram lamang ng ating Diyos ng buhay at lakas. Kaya habang ipinapahiram tayo, gamitin po natin ito sa mga makabuluhang paraan. Sabi nga po sa 1 Peter verse 2, verse 11, sabi niya po rito, mga pinakamamahal, ipinapanhi ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikitira lamang tayo sa dig na ito. Talikdan na ninyo ang mga masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Ito po yung sabi ni Apostol Pablo, pansamantala lamang ang pagtigil sa mundong ito. So dumara lamang tayo at pagkatapos tayo po'y alis din. Sabi din ni Pablo, ang langit, ang tunay nating bayan na inihintay tayo na may pananabik ng ating pong Panginoon. So may tuturing po natin, ang buhay ay isang journey. Mahaba man ang paglalakbay, tayo po'y darating at darating din tayo sa dulo po ng ating mga biyahe. Kaya magandang pagbulayan, anuman ang mga importanteng bagay ang dapat nating matutunan habang wala pa tayo sa dulo po ng ating biyahe. Sa dulo na kung saan tayo mamamaalam sa mong ito, ang buhay kung saan na para bang palaisipan, hindi mo minsan alam ang gagawin, maaring itugon sa mga nakakabiglang pangyari sa ating buhay. Ang buhay na minsan ay isang trial and error. At kung minsan, nagkakaroon lamang tayo ng mga pagkatuto at pagkakamali. Sabi nga po sa awit 111 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang lahat na nagsisigawa nito ay may mga mabuting kaunawaan. Ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Isa pong maganda ring talata sa Kawikaan verse 9 verse 10, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal na kaunawaan. Sa English translation, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Sa New Living Translation, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One result in understanding. So sa kasaysayan, naisulat po ang kapanganakan ni Jesus. At meron po tayong mga misteryosong tauhan na dumating
at dumalaw po sa ating pong Panginoon. Misteryo dahil ang pagkakinalan ay hindi binibigyan masyado ng detalye ang kanilang bilang at katayuan sa buhay. So ating pong pag-aralan po natin at subukan linawin, alamin nito ang mga aral at ating pong isa sa buhay. So subukan natin sagutin ang mga tanong na meron nga ba o higit na 3 haring nagsidalaw? So bakit ba sila tinawag na wise men? Ilan nga kaya talaga sila? 3 ba? O kaya ay napakarami? So paano nila nalaman ang tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesus? Gaano kaya sila katagal na naklakbay? At ano ba ang mga bituin na kanila pong nakita? So sa paglipas po ng mga panahon, di po ba? Maraming mga sari-saring tradisyon ang mga nadagdag sa mga kwento. Nandiyan na po na nagkaroon diyan mo ng pangalang ginamit sa araw ng pagdiriwang. May ilan na nagsabi, 12 days after ipinanganak ang ating pong Panginoong Hesus. Saka lamang dumating at doon hanggang ang kantang, di ba, 12 days of Christmas. At marami pong iba. Pero, basahin po natin ang aklat sa Mateo chapter 2, verse 1 to 12. At tayo po tumayo para po sa paggalang po ng ating salita ng Diyos. Sabi po rito, sa panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang babalitaan ito ni Haring Herodes, siya po ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pare at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga punahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo nagmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem nang ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta ron at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bili ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghaharap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan at tumigil sa tapat ng kinaroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria ng kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog nila sa kanya ang mga dala-dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papawi na ang mga pantas, nakatanggap siya ng babala sa pamagitan ng panaginip na wag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nagiba na sila ng daan ng pawi. Salamat sa salita ng Diyos. Makakapo na po tayo. So nakarang Sunday is ibinahagi po ni Pastor Ryan ang tungkol sa shepherds, blessed to be witnesses. Ngayon naman po ay ibabahagi ko po ang wise men, blessed to worship. So ulitin po natin yung kwento. Ilan nga po ba sila? Kailan ba ito naganap? So ating mababasa ang kapanahunan ni Haring Herodes. Sino nga po ba ang mga ito? Tagaan sila? Taga saan sila? Ang sabi dun sa mga nabasa, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Sa NIV, Magi from the east came to Jerusalem. Sa King James Version, they came wise men from the east to Jerusalem. Wise men or Magi o sa iba is kings. Ang ginamit ng salita ng Diyos dito ay magos o magoy. Dahil dito ginamit ang salitang magician, bagamat sa panahon ngayon, hindi maganda ang gamit dahil sa circus
Pero ayon po sa mga resources natin, they were brilliant and highly educated scholar who trained in medicine, history, religion, prophecy, astronomy, and astrology. So sila po ay mga dalubhasang tao na matatalino sa mga aspeto ng karunungan. Isa po sa mga benepisyo ng kanilang karunungan ay madalas kunin ng mga tagapayo ng mga hari o artistiko or advisor. Sila po hindi pare o malamang na mababa po ang kanilang mga antas sa mata ng mga hari. Ngunit dahil dito, mababasa or maral, sila po ay isang associate at itinutukoy na marahil ang lugar na silangan. Na tinutukoy dito na meron lamang mga pantas or magi na lugar ng Arabia at Persia. Ito pong mga taong ito ay masabi na natin na isang thinkers. Maaring may mga katanungan sa buhay at ang kanilang hangad ay maghanap ng kasagutan. Kaya po, hindi po nakakapagtataka na tawagin silang the wise men. So, ilan nga po ba sila? Sabi nga po sa verse 3, ating makakita ng marinig ito ng Haring Herodes, sila po ay nabahala, pati buong Jerusalem. Malabong mangyari na sila po ay tatlo lamang. Noong mga panahon ngayon, mapanganib po ang maglakbay, di ba? Mapanganib yung maglakbay na mag-isa. O kaya ilan ang grupo nilang sa Jericho dahil kilala ito sa lugar na mapagsamantalang katulad na nangyari dito sa kwento po ng Good Samaritan. Di ba? Kung kayo po ay maglalakbay ng malayo, di ba? Tapos mag-isa lang kayo. Lalo na ito po yung disyerto, di ba? Nakakamba, so andun po yung pagkatakot po natin. So, bukod dito, ilang libong milya ang kanilang nilakbay. Sila po ay tumawid sa disyerto. So, mahirap talagang lakarin sa kung tatlo lamang sila noong panong iyon. Sa tingin nyo kaya mga kapatid, makakasurvive kaya sila? Sa ganong kahabang biyahe, kapag kayo ay tinatawag ng isang caravan, maaaring din naman na may mga military sila o kaya escort o kaya may mga kasama silang servant na mapapansin natin sa talatang ating pong ginamit. At sila po'y nabahala. In other words, sila po'y nanginginig. Hindi lamang si Herodes, kundi buong syudad ay nabahala. So napakahirap isipin na sila po ay tatlo lamang. Pagkatapos ay ganoon ang effect sa mga tao at buong syudad. So kung ilan lamang sila ay maring hindi sila deaded mind ni Herodes. Pero makikita natin dito na kuha po nila ang atensyon at sila ay patuloy at pinatawag ng hari at pagdating nila ay tunay na kapansin-pansin at ang kakaibang kasuotan ay marahil may kulay sa kanila pong pagdalaw. So hindi po natin tiyak kung ilan talaga sila dumating ng gabing iyon. Pero atin ding natitiyak na hindi lamang tatlo ang dumalaw sa gabing iyon. Diba, nang marinig ito ni Herodes, siya po ay nabahala, pati po ang buong Jerusalem. Nang tipunin niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. So ano po talaga ang kanilang pakay? Sabi nga po sa verse 2, nasaan ang ipinanganak ng hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan upang siya'y sambahin. Mga kapatid, napakaganda po ng motibo ng mga pantas na dumalaw. Hinahanap nila ang ipinanganak na hari upang sila'y sumamba. Sadyang kapansin-pansin ang karunungan po ng mga taong ito. Kaya hindi po nakapagtataka na tawagin silang the wise man. So atin pong pag-aralan ang karunungan at mga kakibat itong resulta sa kanilang buhay. Unang-una po, number 1, ang karunungan ay nagpapakita ng pananampalataya. Ang karunungan ay nagpapakita ng pananampalataya.
Ano po ba ang nagtutulak sa mga taong ito na maglakbay ng napakalayo, magpakahirap, isakripisyo ang kanilang komportableng kalagayan? Isa sa mga maaari nating tignan ay nagkaroon sila ng pananalig at pananampalataya. Ang isang bagay na mapapansin natin ay alam po nila na merong ipinanganak, ngunit hindi po nila alam kung saan mismo. Alam nila na merong ipinanganak na hari, pero hindi po nila alam ang pangalan nito. Sila po ay nagpunta sa isang kapitolyo upang magtanong. So maaaring ina-assume nila na lahat ng tao ay sigurado ng kanilang dinatnan at may alam na merong ipinanganak dito. Subalit, meron silang isang sorpresa na kanilang pong nakita. Isang hiwaga na mapapansin natin dito na kanyang ginamit ng Diyos. Ang taong hindi kumikilala sa Kanya para ipakita ang mensahe niya sa tao. Doon po naisulat sa Lumang Tipan kay Nebuchadnezzar, ang paraon ng Egypt, nung alipinin nila ang bayang Israel, ginamit po ng Diyos para turuan ang kanyang bayan. Kaya po hindi posible ang mga ito na hindi pa dapat nakakilala ay gamitin po ng Diyos para iparamdam po sa Israel ang kanyang pagdating. So isang magandang tanong, saan kaya galing ang kanila pong mga impormasyon? Sa kasaysayan, alam natin na existing na ang mga dalubhasa sa panahon iyon. Sa panahon po ni Daniel, na siya po itapon sa laguan ng Babylonia. So kaya maaring ang mga kasulatan ng Hudyo ay kanila ding pinag-aralan at sa kanilang pagbabasa ay naunawa nila ang propesiya o yung pagdating ng Mesayas na tinatawag na Kristo. At ito po ay na-confirm nila ito mismo sa mga eksperto na kasama ni Herodes na desidido po ang mga pantas nito sa kanila pong layunin. Sabi po ng mga the wise men, gusto naming makita, gusto naming sumamba. Saan galing at napag-aralan ng kasulatan ang maaring naglaro sa kanilang isipan? Ay hindi ba dapat alam po ninyo ito dahil ito po ay nakasulat? Sabi nga po sa verse 4, nang marinig ito ni Herodes, siya po ay nabahala pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niya ang lahat ng mga punong pare at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem po ng Judea, sapagkat ganito ang isinusulat ng propeta. Sa verse 6, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Huda. Sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Ang kanilang malayong paglalakbay ay nagdudulot po ng kanila pong pananampalataya. Nagmula sa pag-aaral at pagkanawa ng kanyang mga salita. Pagtitiwala sa sinabi ng Diyos. Tulad po ng paglalakbay ni Abraham. Tulad po ng paggawa ni Noah sa malaking barko at maging ang mga pantas na ito ang kanilang dahilan or willingness sa kanilang mahirap na pagsunod. Ito'y dahil po sa sinabi ng ating pong Panginoon. So maaring ito isang kahibangan sa kanilang ginawa. So bakit napakalayo? Bakit magpapagod at susuong sa mga delikado? Dahil po, because it's faith. Tulad din po ng mga alagad ni Jesus. So bakit nila iniwan ang lahat? So bakit po sila sumunod sa isang karpintero, ang isang mayamang tax collector na kaya pong i-give up ang lahat at sumunod sa ating pong Panginoong Hesus? Dahil po sa ating pong pananampalataya. Katulad din po natin sa ating buhay. Sa buhay na mayroong
paglalakbay na ito. So kailangan natin ng tamang pananampalataya. Sabi nga po is, God's journeys always involves faith. Amen po ba? Amen po ba? Kala ko natutulog na kayo eh. Amen. Yung nakarang pong 40th anniversary, di ba? Nagkaroon po tayo ng 40th anniversary. May mga committee po tayo, may mga prayer warrior, praise and worship, may mga multimedia, mga usher, at iba pong ginamit ng Panginoon para po maging victorious at matagumpay ang ating pong 40th anniversary. Bakit po nagtagumpay? Because it's our faith. Amen? Sa ating pong nakaraang Christmas party, di ba? Gusto ko magpasalamat at i-appreciate po ang mga praise and worship team. Kumbaga sila po ay maghahakot ng gamit sa bintikan. Tapos mag-set up. And then pagsabat mag-set up, tutugtog. Pagtapos ng event, magliligpit at ibabalik lahat po ng mga gamit sa simbahan. Mauna kang pupunta, mauna kang uuwi, mauna kang uwi sa simbahan. So, meron nga po sa isang kasama namin, dahil sa sobrang bitin ng oras, hindi po nakaligo. Hindi po siya naligo dahil sa sobrang bitin po ang oras. Bakit po naging matagumpay? Bakit kami nagsasakripisyo para lamang maging matagumpay ang ating Christmas party? Because it's our faith. At gusto ko rin pasalamatan si Brother Ruel sa kanya pang walang sawang pag-serve sa ating pong iglesia. Because dahil po sa kanyang pananampalataya. Amen. Sabi nga po sa Hebrew 11, chapter 6, so you see, it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that there is a God and that He rewards those who sincerely seek Him. So bilang pong mga Kristiyano, dapat po nating tularan ang mga pantas. Ang kanila pong mga pananampalataya ay handang tumugon sa mga hamon sa ating harapan. Meron silang tapang, handang sumulong kahit malabo ang kanilang detalye. Basta po malinaw po ang kalooban ito ng Diyos at naayon sa kanyang mga salita at sa kanila pong pananampalataya. Sa Micah chapter 5 verse 2, Bethlehem Ephrata. Bagamat pinakaunti ka sa mga bayan ng Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay, buhat pa ng una, mula noong unang panahon. Pangalawa po, sa karunungan. Ang karunungan ay nagdudulot po ng ating pong pagsamba. Inulit ko, ang karunungan ay nagdudulot ng ating tamang pagsamba. Hindi lang sapat ang karunungan. So dapat isaisip po natin ang nagdudulot ito ng pagpapakumbaba at pasakop ng mga hari. Tinipon ni Herodes ang lahat ng mga saserdote at maging mga eskriba at ito'y nakapirma. Pero magandang isipin po natin na hindi man lamang sila naghahanap at tag-ala kung gusto nilang salubungin ang ipinanganak na hari. Dito mababasa natin sa Biblia, so marami pong detalye ang pwede nating mabasa sa Lumang Tipan. Sa Genesis chapter 3 verse 15, binhi ng babae. Sa Genesis 12, 1-3, mula sa lahi ni Abraham. Sa Genesis 22 verse 18, mula sa lahi ni Jacob. Genesis 49 verse 10, mula sa lahi ni Juda. 2 Samuel chapter 7 verse 11-12, mula po sa lahi ni David. Isaiah chapter 7 verse 14, ipinanganak ng isang birheng dalaga. And Micah chapter 5 verse 2, ipapanganak sa Bethlehem.
Kung babasahin po natin muli sa verse 7, pagkatapos lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kaya ipinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. At kapag siya inyong natagpuan, ipagbigay niyo alam sa akin upang ako rin naman ay makapunta at siya ay aking sambahin. Sa verse 9, pagkatapos nilang makinig sa hari, ay lumakad na sila at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan at nanguna sa kanila hanggang tumigil sa tapat ng kinaroonan ng sanggol. Verse 10, labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Verse 11, pagkatapos nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Sila po ay nagpatira pa, sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inhandog nila sa kanya ang mga kalob na ginto, kamanyang at mira. So atin pong mababasa mga kapatid, na ang mga pantas ay nasa harap ng isang Herodes, pero hindi nila ito sinamba. Hindi nila sinamba si Haring Herodes. Pero nang makita po nila ang sanggol, ano po ang ginawa nila? Sila po ay nagpatira pa at sila po ay sumamba. Binigyan ng paggalang para sa isang hari na isang bagay na pinakaasam ni Herodes na igawad sa kanya, subalit sa sanggol po nila ipinadama. Mga kapatid, atin pong makita ang katotohanan. Ang pagsamba ay may kaakibat na paghahandog. Worship always involves sacrifice. Ang mga bagay na kanila pong inhandog ay gold, frankincense, and myrrh. Sa gold po, ito po ay royalty, maharlika ng Panginoon. Sa frankincense naman, ito po ay divinity, banal po ng ating Panginoon. At sa myrrh naman po, humanity. Ginto, simbolo po ng pagiging hari. Insenso, simbolo po ng pagiging saserdote. At ang mira o myrrh, simbolo po ng pagiging tunay na hari. Sabi nga po sa Isaiah chapter 60 verses 66, maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Maidean at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihayag ng mga tao ang magandang balita tungkol po sa ginawa ng Diyos. Where your treasure is, there your heart will be also. So hindi po makapaghiwalay ang pagsamba at paghahandog. Ang paghahandog ay isa ding expression ng ating pong pasasalamat sa ating pong Panginoong Diyos at pagkakilala natin na siya po ay may hari ng lahat, kaloob lamang ng lahat ng meron tayo. Ang tunay na worship requires sacrifice. Worship involves sacrifice. Mga kapatid, the greatest gift or the greatest sacrifice we can give to God is ourselves. In Romans chapter 12 verse 2, magandang pag-isipan sa isang bagay na nakalugos sa Diyos ay tayo ay sumuko sa Kanya at tayo'y maglingkod sa Kanya. Where your treasure is, there your heart be also. Hindi makakapaghiwalay ang pagsamba at paghandog. Ang paghandog ay isa ding expression ng ating pong pasasalamat sa ating pong Panginoong Diyos at pagkakilala na siya po ang may-ari ng kaloob at lahat ng meron po tayo. Ang tunay na worship requires sacrifice
and worship involve sacrifice. The greatest gift or the greatest sacrifice we can give to God is ourselves. Sa verse 16, sabi niya po rito, babalik po tayo sa Romans 12:2. Sa magandang pag-isipan natin na isang bagay na nakakalugod po sa ating Diyos ay sumuko tayo sa Kanya at tayo po ay maglingkod. Tayo po kaya naglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Sabi nga po sa Mateo chapter 2 verse 12, nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. So sila po'y nag-iba ng daan, pauwi sa kanilang lupain. Sa verse 16, sabi rito, galit na galit si Haring Herodes nang malamang siya'y napaglinlangan ng mga pantas. Kaya't pinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pok. Lahat po ng may 2 taong gulang pababa, alinsunod sa panahong paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Isa po sa mga nakakalungkot na pangyayari na ginawa po ni Herodes. Dahil dito, idinamay niya ang maraming bata at kanya pong ipinapatay ng 2 taong gulang na lalaki pababa. Ito po isang indikasyon mula doon sa sinabi ng mga pantas sa paglitaw ng tala. Pangatlo po, ang karunungan ay nagbubunga ng pagbabago. Ang karunungan ay nagbubunga ng pagbabago. Kung paano si Maria ay kinausap, siya po'y sumunod sa Diyos. So maraming mga karakter sa Biblia na nabago din ang kanila pong mga pamumuhay. Si Jacob, na siya po ay nakipagbuno. Si Job, na napakaraming pagsubok at maraming tanong sa buhay at mga problema. Si Isaias, sa pamamagitan po ng pangitain. Si Pablo, na meron pong matigas na puso. Ang mga pantas ay kilala din bilang wise men. Nakita po sa kanila ang kanila pong pananalig. Nakita po sa kanila ang kanilang pagsamba. Nakita po sa kanila ang kanilang pagbabago. Ito'y dahil po sa ipinanganak na tagapagligtas. Babalikan ko po ang Proverbs verse 9 to 10. Verse 10. Chapter 9, verse 10. Sabi po rito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One result in understanding. So katulad po ng mga ekspertong eskriba, meron po silang alam, pero wala naman silang pagkatakot at walang paggalang sa Diyos. Walang saysay po ang ganong impormasyon. Lahat ng taong naroon ay alam po na merong dumating na hari. Herod knew and tried to kill him. The scribe knew and ignored him. The wise men knew and worshiped him. Kay Herodes, dapat patayin ang bata. Sa mga eskriba, dapat baliwala ang bata. Pero sa mga pantas, dapat sambahin ang bata. Isa po sa mga nakakalungkot na matutunan natin dito sa mga eskriba at saserdote. Tulad po ng mga eskriba, pwede kang maging matalino at mga kasultay kabisado. Pero wala namang pagbabago sa kanilang puso. Si Naomi Rain. May picture ba tayo dyan? Naomi Rain? Yan, siya po. Siya po ay si Naomi Rain. Siya po ay merong gift sa pagkanta. Lalo na po sa mga entablado. Palakpakan ang mga nanonood sa kanya, sa kanyang galing sa pagkanta. At sa dami ng mga nag-appreciate sa kanyang boses. So habang siya po'y naglilingkod sa church, ay napakatindi naman ang kanyang mga compliments ng mga tao sa kanya. Pagkatapos niyang umawit or magpaawit, ay papakinggan niya po ang lahat ng mga tao
na nagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang performance. So kapag wala pong nagbanggit sa kanyang pangalan, siya po ay nadi-discourage. Kaya tuloy, ang praise and worship ay napupunta lamang sa kanya. So, isang araw po, siya po'y nawalan ng boses. Siya po'y hindi makakanta. Sobrang pagkalungkot niya at kanyang pagdadalamhati ang kanyang mga naramdaman or nadarama. So, kinakailangan niya pong bumaba sa ministry at magpahinga sa panahon na yon. Pero, nung siya po'y nagpapahinga, na-realize niya pala na ang kanyang sinasamba ay isang magaling na singer. At hindi naman ang Diyos ang kanyang sinasamba. Dumating po ang season ng pagbababa ng kanilang pong simbahan na bago po ang kanyang puso. Nang bumalik po siya sa pagkanta, ay hindi na niya ginagawa. Hindi niya ginagawa na para sa po'y hangaan, kundi ginagawa niya ang parangalan po ang ating pong Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang paghahanap po ng attention at recognition ay nagdudulot po ng pride and emptiness. Pero kung maglilingkod po tayo sa Diyos ng buong puso at tapat na walang hinahanap na kapalit, mga kapatid, tayo po'y itataas ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Jebes, kailangan ko ng mga keyboard. Okay, sa ating pong conclusion or sa ating pong pagtatapos, sabi ko, may kailangan mo po ang aking mensahe. So, sa aking pong pagtatapos, meron po akong 3 bagay na dapat nating pagnilayan. Unang-una po, kung natagpuan na mga pantas si Jesus, maaari mo ring makilala ang ating pong Panginoong Jesus. Kumbaga, maraming hadlang, pero dahil gusto, maraming paraan. Kung ayaw naman, maraming dahilan, hindi madali, pero imposible. Kung katulad nila na tayo po'y nagpapakumbaba at nagsasaliksik, tutugunin niya po tayo ng buong puso at kanya'y hahanapin. Pangalawa po, kung ginamit ng Diyos ang liwanag ng bituin para mga pantas ay abutin, kaya po tayong gamitin upang tayo'y magningning sa lipunang kinabibilangan natin. Mga kapatid, nakikita po ba ang liwanag ni Kristo sa buhay mo? Nakikita ba ang pagbabagong tulad ng pagkakilala mo sa ating pong tagapagligtas? Pangatlo po, kung naghahandog ang mga pantas para po sa dakilang hari, maghandog po tayo ng narapat upang siya'y kaluwalhatian. Ang Diyos po ay napakabuti palagi. Amen? Sa kabila po ng ating mga pagkukulang, hindi man tayo karapat-dapat, pero patuloy pa rin tayong pinagpapala at ipinadarama ang kanyang pong pagmamahal. Pero naisip po ba natin, lahat ng mga bagay na meron tayo ay pinagkakatiwala lamang ng ating Diyos. Paano mo siya minasasalamatan sa iyong paghandog? Paano mo mahandog ang Diyos sa pamagitan ng iyong pagtugon sa hamon na maikalat po ang mabuting balita? Deserve po ng Diyos na nahandugan ang mga pinakamainam. Isang bagay na maalala natin ngayong Pasko, naway ipaalala natin ang tunay na may birthday. Na kahit siya ay may birthday,
madalas tayo po ang may gustong maraming makatanggap. This time po mga kapatid, i-level up naman natin. I-level up natin na ang Diyos lamang ang siyang karapat-dapat na tumanggap. Kaya pagdating po sa bigayan, ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. Kaya marapat lamang na dapat siya'y handugan. Mga kapatid, ang mga pantas na ito ay makikita natin ang kanilang karunungan ay nagdudulot sa kanilang pananampalataya upang sumamba at makita sa kanila ang pagbabago sa kanilang buhay. Nawa mga kapatid, ganoon din po sana na makita sa atin ang ating pong pananampalataya, makita po natin ang pagsamba sa Kanya at lalong-lalo na makita sa atin ang pagbabago, malaking pagbabago sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, salamat Panginoon sa mga aral mo. Napakita mo sa amin mula sa iyong mga salita. Makita po namin Panginoon ang mga pantas na ito na sila'y naglakbay, nagpakalayo, kahit mahirap Panginoon. Nakita ang kanilang pagmamahal sa iyong mga salita. Nakita ang pagsunod sa iyong mga salita. At nakita ang kanilang mga pagbabago sa kanilang buhay. Sa iyong salita. Kaya po Panginoon, katulad nila, ang karunungan na nagmumula sa iyo ay amin ding makamtan, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, the fear of the Lord, the beginning of wisdom. Kaya po, Diyos, tutulungan mo po kami na maging matured sa iyo at lumalim pa sa paggalang at pagkakilala namin sa iyo. At kami po'y naniwala sa pamamagitan ng iyong pagkakilala sa iyo ay kami po'y magpapasakaw patuloy. Kaya't gamitin mo, Panginoon, upang lalo mo kaming ipakita at lalo mo kaming ipakita ang iyong pagkakilala namin sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus naming Diyos. Amen.